Of course, ang ibabalance ko yung situation. Siyempre, hindi dapat bias and hindi dapat one-sided. Um, na dapat na um, dapat na address din yung choices ng buong UPOU community and especially yung kapwa ko counselor or kapwa ko student leaders and of course pati yung mga journalists um dapat alam natin yung boses nila ng bawat isa bago tayo mag-decide. We will of course gagawa tayo ng mga workshops about leaderships and some other activity. And in this way, malalaman nila na hindi lang para sa hindi lang para sa um hindi para sa USC or other what do you call this one, yung officers ng UPOU nakikinabang sa uh, ang nakikinabang sa mga leadership training or kundi pati rin sila. Hindi lang para sa USC yung ginagawang mga activities, kundi para rin sa buong OU community, kundi para rin sa kanila. Para naririnig din yung boses nila and para sa maayos na environment ng Open University. Ang issue na isa na need ma-address bilang OU student syempre yung mga prof, yung mga prof ng subjects. Hindi sila nagre-respond sa mga concern. Hindi ko nila lahat pero yung some FICR professors from the courses hindi nagre-reply sa mga concerns ng student. So bilang part ng USC, pwede kami maging tulay para ma-address yung problema na yun by of course communicating with the prof in a proper way. Of course, by listening to their voices and addressing it by um, of course gagawa tayo ng action dyan. Hindi lang pwedeng narinig lang natin. Ayun yung gagawin natin by talking to the professors, like talking with them na yung mga students kailangan nilang makakuha ng answers from them by ayun nga by setting a plan, like dapat dapat hindi porket online setup ang mga students sa OU, hindi dapat pinapakinggan pa rin mga pati ng mga prof. Hindi lang dapat nagse-settle sa ay online lang yan, dapat madali lang yan, like syempre yung mga students kasi even though may iba-iba silang goal, syempre kailangan pa rin kahit sabihin na distance learning tayo, hindi lang naman dapat na iisipin na parang binabasta-basta yung setup natin. Syempre gusto din natin malaman yung achievements natin. Kailangan din siya na-address. And in that way, kung ganun yung professor, kung hindi nagre-reply, and it might cause ng failure ng grades ng student. So, ayun, makikipag-communicate
sa professor together with the higher official na namumuno sa OU. Ito yung pwede sa pamamagitan ng paggawa ng workshop, pwedeng magkaroon ng collaboration and unity yung mga students. Kasi, una, pagka nagkaroon tayo ng meeting just like nung GTD, based on my own experience, effective siya kasi nung face-to-face na, nakamit din ako ng mga people na hindi ko pa nakikita sa personal. And in that way, isa sila sa nag-encourage sa akin na ang pagiging leadership ay ang pagiging isang leader ay hindi siya nababase sa kung anong let's say hindi siya nababase kung anong klaseng I mean kung anong level ng pagiging leadership mo. Ganun. So kung kahit newbie ka, kahit ano ka man, pwede ka maging leader. So ayun, sa tingin ko sa pagbi-build ng mga workshops, ayan, yung mga activities, pagkakaroon ng activities doon nagko-collaborate and magkakaroon ng unity yung mga students. And pwede rin silang mag-come up ng other ideas na pwedeng ilunsad ng USC. Pwedeng ganapin yung mga workshops by online platforms like Zoom, Google Meet, ganyan. And we can invite them dito sa DICT dito sa may UP Diliman. And if just like what the previous CSC nag-poll sila if saan mas nakakarami. And yung mga hindi makakadalo, pwede rin sila sa online umattend. Sa pagiging leader, hindi naman mawawala yung mga challenges na kakaharapin. So, ang masasabi ko lang, dapat lagi kang handa kung ano man yung darating na mga pagsubok. Dapat mahaba yung pasensya mo. Dapat open ka sa mga criticism and other things na darating sa'yo. And ang pagiging leader, hindi kasi talaga siya basta-basta. So, dapat handa ka and dapat alam mo kung kailan ka magsasakripisyo and kailan ka mag-risk. Dapat lang ipagpatuloy ang pag-boycott sa mga company na sumusuporta sa genocide sa Palestine. Kasi unang-una, yung pag tayo ay bumili doon sa mga companies na yun na sumusuporta doon, mas lalo lang siya nagdadagdag para ipagpatuloy yung pag-atake sa mga tao sa Palestine. Last year, may nabalita na nabaril na mga journalist and para sa akin dapat mas protektahan ng gobyerno ang media kasi sila yung naglalahad ng sila yung nagbibigay ng mga nagpapahayag ng mga katotohanan and of course kung wala sila hindi natin malalaman kung ano yung mga nangyayari or anomalyang ginagawa ng gobyerno. So and nasa ano din yan, nasa Bill of Rights Article 3 na dapat hindi dapat hindi dapat uma-against sa mga tao
or kahit ang gobyerno sa pagpapalahad ng freedom of speech. Actually, gusto kong maalala nila ako. In a way na nakatulong ako sa kanila kasi sa pagpapahayag ko ng gusto kong mangyari. I mean, in a way na sa pagpapalaganap ko ng mga workshop, for example, sa isa kasi sa platform ko ang pagkakaroon ng career talks workshop. Ayan. So, gusto ko na yung mga skills na makukuha nila sa workshop na yon ay ma-apply nila both sa pag-aaral pati rin sa outside world. Kasi hindi naman tayo habang buhay na mag-aaral. Ayun. Gusto kong maalala nila ako sa pamamagitan ng mga paglunsad ko ng mga workshop.